So sa inauguration kasi ni Trump, masyadong hinighlight yung American First. So makikita nyo dito kung ano yung meaning niya pag sinabi niyang American First and ano yung possible na maging epekto sa Pilipinas. Ako boss, nakikita ko na meron siyang possible na epekto sa crypto, sa economy natin and sa AI. Mamaya papakita ko sa inyo kung ba't makaka-apekto siya sa BPO freelance. So possible mag-down ng BPO, possible mag-down ng freelance. Ang manufacturing natin, possible yan mag-up. So mamaya papaliwanag ko sa inyo kung bakit ganun yung tingin ko. So ito na boss, ito yung sinabi niya sa inauguration niya. The age of America begins right now. From this day forward, our country will flourish and be respected again all over the world. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. Ayan yung American First. Marami nagsasabi na kung American First ba yan or American Only. So maraming lumalabas na article about yan. So boss, ako habang nakikinig ako dyan, naisip ko na baka may epekto siya sa economy, sa crypto and sa AI. Kasi Elon Musk boss, malaki yung impluwensya ni Elon Musk kapag kapanalo ni Trump. Although hindi naman 100% na si Elon Musk ang nagpanalo kay Trump, malaki yung epekto niya. And alam nyo naman si Elon Musk invested yan sa AI. So yung AI na yan boss, possible maka-epekto yan dito. Pero pag-usapan muna natin yung una. Para sa akin boss, yung America First, makaka-apekto siya sa crypto. Kung nakita nyo, naglabas si Trump ng Trump meme coin. So yung Trump meme coin na yun boss, sobrang nag-up agad. And nung sa inauguration niya, parang tumaas ng sobra yung presyo ng BTC. So tingin ko, magiging crypto, ano tayo ngayon, yung buong termino niya is medyo ma-highlight yung crypto. So possible, mag-bull run na naman yung crypto ngayon. Hindi ko alam, possible lang. Pero unang araw, nakita nyo na may epekto sa BTC. So it's sa economy ng Pilipinas to boss. Bakit ko nasabi na may epekto siya sa BPO? Kasi ito boss, papakita ko sa inyo. Yung AI, kung alam nyo naman yung ChatGPT. Pare-pares naman tayo dito halos ng age bracket. So tingin ko naman lahat tayo is may alam na sa ChatGPT. Yung ChatGPT ngayon boss, possible siyang maka-apekto sa BPO, maka-apekto sa freelance. Yung sa freelance mamaya pag-usapan natin yan, separate yan. Pero yung AI, possible maka-apekto sa BPO. And pag na-apektuhan yung BPO ng AI, mababawasan yung mga tao natin na nagtatrabaho sa BPO or specifically boss sa call center. So may nakita akong video boss na yung ChatGPT niya, kinonvert niya as parang customer support na talaga. So ito yung nakita kong video. Going to attach a microphone to it and you're going to be able to hear the conversation that we have. Hi ChatGPT, I want to name you Amanda. You can call me whatever you'd like. How can I help you today? Amanda, I would like to basically play out a scenario where you are a call center agent and I'm going to try and give you a problem and you're going to try and possibly come up with a solution. Sure, I'd be happy to help with that. What's the scenario? Grabe, Amanda, no, AI na lang yung sasagot sa'yo. I want you to be possible a yan, technical possible support yan. agent for possibly my LG washing machine. I'm going to give you a problem and I'm going to ask you to try and help me out. Sure thing. What's the problem you're experiencing with your LG washing machine? So my LG washing machine is a 2-in-1 washer and dryer and it's Saka giving me mas this accurate error. siya eh. Kung titingnan nyo, mas accurate siya. Magbigay lang siya ng code niya ng... Sa scenario na to, nagbigay siya ng code niya sa washing machine na nasira. So may code, sinabi niya lang dito. Magre-reply siya ng specific na sagot. Alam niya na from internet. Saying IE. Do you know what that could be? The IE error on an LG washing machine typically indicates a water inlet issue. It could be due to low water pressure or a problem with the water supply hoses. You might want to check... Talaga? Nasapula na kami boss. Isang team sa account namin napalitan ng mga AI. So ito na pala. Hindi pala siya mag-i-start kay Trump. So nag-i-start na pala siya ngayon. Sabi ni Pebbles. And possible lang siya na mas maging gamit siya pagdating nitong sa mga susunod na panahon boss. Tingin ko lang mas gamit siya and talagang possible mag-down or bumaba yung trabaho ng mga Pilipino sa pagdating sa call center dahil sa AI na yan. Ngayon boss, doon naman sa freelance, tingin ko bakit siya maapektuhan dahil doon sa America First. Tingin ko tawag dito, mas i-hire na ulit nila yung mga Amerikano
compare sa Pilipinas. Ang ano lang naman dyan boss, kaya masyadong na-hire yung Pilipinas pagdating sa pag-freelance kasi mura. Masyadong mura. Pero pwede kasing gawin ni Trump dyan, magkaroon ng regulation na hindi ka na pwedeng kumuha ng ibang freelancer sa Pilipinas. Possible yon, kaya niyang gawin yon. Napabalik niya nga yung TikTok ng Basta iba yung kaya niyang gawin as president ng Amerika. Ngayon, pagdating naman sa manufacturing, tingin ko naman boss is magiging up yan pagdating sa Pilipinas. Kasi kung naalala niyo yung Trump versus China, meron silang trade wars dati. So tingin ko babalik yung trade wars na yun. At pag bumalik yun, maghahanap sila ng alternative na manpower kung saan kinukuha yung mga parts ng computer, parts ng cellphone. And possible dyan is yung microchip ng Pilipinas. Sa Pilipinas kasi merong company na tinatawag na microchip na nakalocated siya sa Kalambay at something. So ayun, possible na yun ang alternative na gamitin ni Trump kaysa makipag-coordinate siya sa Chinese people. May company ito sa Pilipinas, payroll, nagpalit AI na buwasan tao. May AI talaga boss, pero hindi kasi natin alam kung hanggang saan yung kayang gawin ng AI. Kasi malakas kumain kasi ng electricity yung AI compare sa ano. Pero kung mas matipid, talagang AI ang gagamitin nila kaysa sa tao. So yun ang tingin ko, kaya maapektuhan ng AI. Kasi si Elon Musk talagang invested siya sa AI or talagang involved siya sa AI. Kaya tingin ko talaga yung mga BPO natin tsaka freelance ang pinakatatamaan yan. Kaya yun, ready nyo lang boss. Yun lang naman yung tingin ko boss sa pagkakaano ko nung kay Trump. Sa pagdood ko nung inauguration ni Trump. Our sovereignty will be reclaimed. Our safety will be restored. The scales of justice will be rebalanced. The vicious, violent, and unfair weaponization of the Justice Department and our government will end. So ayun, tingin ko medyo maapektuhan talaga tayo dito.